Pakinggan nyo yung mga sasabihin niya at ating reaksyonan nito, mga bossing. Thank you, Your Honors. I was in the process of explaining the spread of impunity in the Philippines, and I will resume, Your Honor. Spread of impunity in the Philippines, gago. Ang galit lang kay Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga komunista, NPA, terorista, kriminal, adik, pusher, lahat. Demonyo, satanas, yan ang galit kay Pangulong Duterte. Majority ng mga Pilipino, nung umalis siya ng Pilipinas, meron siyang 87% trust rating, putang ina ka. Tarantado ka, 87% trust rating, tas sinasabi mo spread of impunity sa Pilipinas, ulul. Gago, putang ina, kaya hindi kayo nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas kasi alam ninyo, hindi maniniwala yung mga huwes dito sa mga katarantaduan ninyo. Kaya nyo dinala yan sa ibang bansa kasi alam ninyo, putang ina, political yung ICC na yan at alam ninyo na walang alam yung mga yan sa Pilipinas kung ano lang yung isumbong nyo, yun lang din yung sasabihin nila. Pero may papakitang mga ebidensya mga yan. Wala nga kayo may pakitang ebidensya. Tangina, mantakin mo mga ebidensya nyo. Yung pag-amin ni Pangulong Duterte sa yung mga clips, hindi nyo nga pinlay yung buo eh. Ang pinlay nyo, yung part lang na nagsalita siya tungkol doon. Eh, paano yung kasunod yun? Bago yun. Ina ninyo. Wala ito. Sabi ko nga sa inyo, ito gawang Trillanes ito, gawang Risa Ontiveros itong mga ganitong kwento. Tsaka ang tagal-tagal na ng kwento na yun. Wala nga naniniwala sa Pilipinas eh. Kaya nila dinala dyan because walang naniniwala sa Pilipinas. Diyan, madali nilang mapaniwala mga gullible, mga kupal na yan. Lalo na pag pinasaka mo ng pera sa bibig mga yan. Ang daming pera ninakaw sa flood control project sa Pilipinas. Kasama yung binabayad sa mga puke ng ina niyan. Oo, pera ng taong bayan, sarili nating kalahi, putya ginigisa dyan. Pera ng taong bayan yung ginamit ng mga, sabi nga nila, di ba, may mga pera sa flood control napunta dyan. Oh, nung mga panahon na si Pangulong Duterte kinikidnap mula Hong Kong dito sa Pilipinas, pinapadala siya dyan, nagkaroon ng delivery ng mali-malitang pera nun. Mali-malitang pera delivery, sabi ni Zaldico, yung mismong date na yun. Walang hiya kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito, sabi ko, okay lang ako ako tanggap ko na si Pangulong Duterte guilty dito sa mga ganitong galawan. Takay mo, ang daming argumento ng defense tapos wala ni isa ang dininig. Mulat-mula pa, pati yung pagiging matanda na ni Pangulong Duterte, dapat ma-release na siya. Kahit papaano, interim release, hindi nila ginagawa. Gusto nila na pinagtatanggol nila yung karapatang pantao tapos yung karapatan ni Pangulong Duterte na wala pa naman siyang kaso. Na dinidinig pa lang, sisimulan pa lang dinig yung kanyang kaso, 1 taon na siya nandiyan dyan. Diba? Hindi nyo ba napansin yan? Mga hayop talaga itong mga to, karapatang pantao yung pinaglalaban nila, pero nilalabag nila yung karapatang pantao ng tao. Anong klaseng Anong klaseng pagdinig ito? The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that their external legal representatives, feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague, because chances are they are Duterte clones, they expressed their utmost concern that if we, their lawyers, feel threatened by mini Dutertes in a foreign country. Imagine, papaanong magkakaroon ng mini Duterte? Dito pa lang, ang pag-amin na nila eh. Na mahal ng tao mga Duterte. Sinabi nyo, takot sila sa mga mini Duterte. Ba't may magkakaroon ng mini Duterte? Magkakaroon lang ng mini Duterte kapag may mga nagmamahal sa mga Duterte. Ibig sabihin, sa dami ng mini Duterte dito, mini Duterte sa Amerika, mini Duterte sa Canada, sa Hong Kong, Singapore, Japan, sa dami ng mini Dutertes dyan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, 87% trust rating. Ibig sabihin, mahal ng mga tao si Pangulong Duterte. That's why they're trying to be like him. Sa tingin mo ba, yung dami ng tao na yan na nagmamahal kay Pangulong Duterte, kaya nilang bayaran yan? So parang sinasabi nyo ba, bayad yung mga tao na nagmamahal sa mga Duterte? Anyaman naman nila. Putsang inang yan. Wala nga silang ninakaw sa gobyerno ni ang pera nga lang na pinag-uusapan na di umanon ninakaw ni Inday Sara wala pang 1 bilyon. Paano nila mababayaran yan dami ng mga mini Dutertes na yan? Dalawa lang naman para magkaroon ng mini Duterte. Binayaran mo o masyado kanilang mahal kaya ginagaya kanila. Kaya pinagtatanggol mo pa, kaya dalawa lang yan para ipagtanggol mo ang isang Duterte. Una, binayaran mo. Pangalawa, masyado kanilang mahal. So inamin nitong ugok na ito
na maraming mga mini Dutertes, ibig sabihin, maraming nagmamahal sa Duterte, wala namang pera Duterte. Nakita nyo ba yung bahay ni Pangulo? Nakita nyo si Pangulong Duterte may Mercedes-Benz? Nakita nyo si Pangulong Duterte may sariling eroplano, may helicopter, katulad ni Martin Romualdez, si Zaldico, tsaka ni Bongbong? Hindi ba nanghihiram nga lang siya kay Pastor Apollo Kibuloy ng chopper at tsaka ng eroplano? Utang ina ninyo. So papaano magkakaroon ng maraming mga mini Duterte kung hindi nila mahal yung mga Duterte? Never, hindi kayang bayaran mga Duterte. Sabi ko kasi kahit 5 duling, wala akong natanggap sa mga yan. Tagal ko nang pinagtatanggol yung mga yan eh. Anak ng tinapay, yan pa kaya yung mga nasa hig, babayaran mo yung mga nasa hig. Kung nandiyan dyan sa hig, babayaran mo. Magkano ibabayad mo dyan? Para umabsent ang isang tao sa trabaho sa hig, magkano ibabayad mo? At least mga 20 mil isang araw na, sa peso ha, at least 20,000 pesos ang araw, ilan yan? Tanginang yaman naman ng mga Duterte, isang buong taon na may tao dyan sa Duterte Street. Gago ba kayo? Bobo ba kayo? Hindi nyo ba nakikita yung mga tao nagvi-vigil? Prayer vigil, nagrarally, naglalakad, nagmumukbang sila, nag-aamba, papatlak sila para lang everyday makapunta sila doon, ipakita nila kay Pangulong Duterte na dinadamayan ka namin kasi nung mga oras na kami yung down, hindi mo kami iniwan, so ikaw yung nandiyan, araw-araw pupuntahan ka namin dito to pay tribute. Ilang oras yung mula 1:00 hanggang 5:00. Ando doon sila, tapos mag-uuwian sila sa mga kanya-kanyang bahay, kinaumagahan, nandiyan na naman. For 1 whole year, ginagawa yan ng mga tao dyan. Nasaksiyan ko yan, nagpunta ako dyan sa Duterte Street na yan eh. Kung ito kriminal, kung ito masamang tao, putang inang yan, sa tingin ninyo may gagawa niyan? Si Bongbong, sabi ko sa inyo, kahit ikulong nyo si Bongbong sa Mega Mall, putang ina, walang pupunta talaga eh. Walang magsasakripisyo na ganyan kay Bongbong Marcos, wala. Kahit kaninong naging presidente sa Pilipinas, walang magsasakripisyo ng ganyan. Bakit? Kasi nga, putya, hindi naman matitino yung mga naunang mga presidente, pero ito, nakita ng mga Pilipino na talagang genuine, mahal na mahal niya mga Pilipino. Kaya yan. Ginagawa siyang patron, ginagawa siyang Diyos. Kaya nga, sineselebrate siya. O habang nandiyan dyan siya, kita mo, pinauuwi niya na yung mga tao na kayo magpunta dyan, lamig-lamig, kahit ang lamig, 0 degrees, -30, putya, nandun pa rin sila. Hindi nyo ba naisip yan? Putyang ina ninyo, mga tanga kayo. We should imagine the far more intense fear they live with every day in their communities teeming with mini Dutertes. The Diba? victims also wish to convey... Tinan mo, doon palang talo na sila eh. Doon palang talo na sila. Kahit daw sa Pilipinas, eto daw mga biktima takot sa mga mini Duterte. Bakit? Bakit kung halimbawa merong mga pro Duterte na mga 5 milyon na mga Pilipino, kayang kung piso-piso? Kung piso-piso, bawat isa 5 milyon na yung mawawala sa pera ng mga Duterte, paano? Sabihin na natin, yung 5 milyon na Pilipino, bayaran mo ng tig 1,000 pesos. Sa tingin mo, sa 1,000 pesos, isang taon na? Ang nakakalipas, galit pa rin ako. Siyempre, kung 1,000 pesos lang binigay mo sa akin, baka 2 araw lang ako magpo-post sa Facebook. O kaya, baka mga 1 araw lang akong pumunta dyan sa rally kung mayroon man. Pero the fact na pabalik-balik kami, lahat ng tao sa Facebook nagpo-post, putsang ina, imposible sang kukunin ng mga Duterte yung pambayad niya. 2 lang yan para maging isang pro-person ka. Pro-Duterte, pro-Leni Robredo, 2 lang yan. Una, binayaran ka niya. Pangalawa, maganda yung ginawa niya, mahal na mahal mo siya. Ganun lang yun, 2 lang yun. And yung isa na binabayaran yung mga yan, sa dami ng mga Pilipino, hindi nila kayang bayaran yan. Hindi nila kayang bayaran yan. Diyos ko po, 16 million yung bumoto kay Pangulong Duterte, 31 million yung bumoto, 32 million yung bumoto kay Inday Sara. Paano mababayaran ng mga Duterte? Since the fact that there are mini Dutertes all over the world, it means si Pangulong Duterte tinitingala ng mga tao. That's why people want to be like him, mga gago. That if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Buti nga sa kanila. Putangin ng mga adik yan eh. Mga kriminal yang mga yan. Natural, dapat matakot sila. Dito sa Pilipinas, dapat ang tinatakot natin yung mga kriminal. Nung umupo si Pangulong Duterte, tinakot niya yung mga kriminal.
He threatened the criminals. Wala kang wala kang nakita ever sa mga speeches ni Pangulong Duterte. I will kill everyone, even the kids, even the ganito, Gentile, Jews, I will wipe them out. Pucha, walang ganon. Ang lagi niyang sinasabi, do not destroy the youth of my land and do not destroy my country or I will kill you. If you are a criminal, I will kill you. Oh, ano masama dun? Kailan pa masama na ang isang presidente linisin niya yung kanyang bansa? Kailan pa naging masama na yung isang presidente manawagan sa mga adik, kriminal, na mawala na kayo sa mundo? Walang masama dun. Kriminal nga yun eh. Hindi nga sumusunod sa batas eh. Tanginan to bobo, tapos ngayon gagamitin niyo yung drama, sinasabi niyo na binabash ng mga tao yung korte. Natural, putya, kinidnap niyo yung pinakamamahal nilang dating presidente. Sinong matutuwa? Ikaw kupal, kidnapping ko yung tatay mo. Hindi ka ba magagalit? Hindi ba yung buong pamilya mo ibabash din ako? So si Pangulong Duterte, ang buong pamilya niya, yan ang babash sa inyong lahat. Putang ina yan, yung mga nagmamahal sa kanya, naserbisyoan niya. Mga gunggong. Your Honors, there is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, alam niya na that mangyayari yan sa kanya, but he still did it. He did it anyways. Sabi nga, ginawa ko pa rin. Kasi, putya, para sa bayang kong Pilipinas eh. I'm just one life. Isang buhay lang ako. Kahit makulong ako, mamatay ako, kung nakapag-save ako ng milyong-milyong Pilipino, wala akong pakialam. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kahit na mamatay ako sa hirap, basta yung bayan ko mabuhay sa sarap, okay lang sa akin. So, si Pangulong Duterte nakakulong na ngayon for 1 whole year. Oh, now ano ba? May nabago ba? Di ba ganun pa rin naman? Mahal pa rin naman siya ng mga Pilipino? Maipakulong niyo si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, ako tanggap ko na eh. If Pangulong Duterte hindi na makalabas diyan at diyan na siya ang huling destinasyon niya. Alam ko sa sarili ko na hindi naman nalulungkot si Pangulong Duterte sa pinagdadaanan niya ngayon eh. Why? Kasi nga ginawa niya 'yon para sa bayang Pilipinas at ginawa niya 'yung trabaho niya. And if this is the cost, yung magiging result ng kanyang pagganap sa kanyang tungkulin, okay lang yun. Ibig sabihin, job well done ka. Ganyan din kay Pastor Apollo Kibuloy. O kita ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy, 1 taon mahigit, nandiyan sa kulungan. Bumibigay ba siya? Napanghihinaan ba siya ng loob? Hindi. Bakit? Kasi alam ni Pastor, wala siyang kinalaman. Ganon din si Pangulong Duterte. Alam niya, wala siyang kinalaman, mahal siya ng bayang Pilipinas, pinaparating sa kanya kung ganong mga raming tao ang nagmamahal sa kanya, kahit mamatay siya dyan, baliwala na yan. So kung akala ninyo na si Pangulong Duterte, maipapahiya ninyo, no. Kaya nga wala siya dyan dahil pinaglalaruan niya kayo sa mga palad niya. Akala ninyo may dadala niyo si Pangulong Duterte dyan, tas may papahiya nyo, no. He will not dignify it. Hindi niya i-dignify yung mga katarantaduhan nyo. O, pahiyang-pahiya kayo. O, habang nagsasalita sana kayo dyan, fino-focus nyo yung video, yung picture kay Pangulong Duterte, wala kayong maiparada. O, putang ina nyo. O, ano nangyari? Nga. Puros kasi kayo politika. Kayo mag-alala. 2 years na lang. 2 years na lang si Inday Sara na presidente, putang ina, patayin lahat ng mga komunista na yan. The testimonies and evidence presented will inoculate these mini Dutertes from the virus of impunity that has infected them. When they will see and hear the utter cruelty, the sheer brutality, in other words, the brazen inhumanity of the crimes committed by Mr. Duterte. Paano nga? Meron ka bang CCTV? May nakita kang kutsilyo may dugo na may merong fingerprint niya? Meron ka bang nakitang paraffin test na nag-positive na parehas ng pulbura?
Doon sa pumatay, nakita mo ba na inuutos niya doon sa mga mismong pumatay? Doon sa mga nasa CCTV footage na sinasabi ninyo, nakita nyo, meron kayong ganon? Email, text, call, DNA, science, meron? Wala. O so papaano? Asan yung ebidensya? Because una sa lahat, if the evidence against Pangulong Duterte is so strong, wala kayo dyan. Dapat nandito kayo sa Pilipinas. Tatanga-tanga kayo. Ang ganda-ganda ng kulungan dyan. Dyan yung pinakulong si Pangulong Duterte. Di sarap ng buhay niya dyan. Malamig. Libre pagkain. Araw-araw siya nabibisita ng pamilya niya. O tapos ano pa, may sarili siyang CR. O mayroon pa siyang 24 oras na nagche-check sa kanya kung kamusta na siya. Tangina nyo sa laro na ito, talo kayo. Kala nyo naman naging ano kayo. Pinagsasasabi ninyo. The reason why you're there telling those stories because hindi kayo pakikinggan sa Pilipinas. Mga ulol. Maniniwala kami kung dito nyo kasuhan si Pangulong Duterte, dito nyo ikulong. Ayan, okay yan. Sige, harapin ni Pangulo yan. Pero dyan sa ibang bansa, nek-nek nyo. And the humanity of those whose lives were violently taken. It will rekindle the embers of humanity that still remain in their hearts. Many of these mini Dutertes or Duterte clones are actually victims of massive doses of fake news widely circulated online. They need to be vaccinated with the truth, and the truth vaccine can only come from the testimonies of victims. Testimonies? Hindi pwedeng ganun. Testimonya ng biktima. Paano? Yung biktima patay na. Paano pa makakapag-testimonya yung patay? Sino magte-testimonya, yung nanay nung namatay? Anong ite-testimonya niya? Siyempre maghahanap siya ng masisisi sa kaadikan ng anak niya. Kaya namatay yung anak niyang adik dahil adik ang putang ina. Paano mo masasabing may testimonya yung biktima? Yung biktima patay na. Ano yun? Bago siya namatay, pinapatay ako ni Duterte. Ganon? Gago. Wala kayong ebidensya. And testimonies, kailangan backed up ng hard evidence. Kung kwento lang, putsang ina, marites yan. Sa barberya, pwedeng lumusot yan. Pero sa korte, hindi. Kaya lang, sa korte sa Pilipinas siguro, hindi lulusot. Pero dyan sa korte ng mga tanga, sa korte ng mga unggoy at mga kangaroo, malamang sa malamang lumusot yan. And evidence presented in a trial before this court. Truth is the antidote to the virus of impunity, Your Honors. The victims dread a future where charges are not confirmed in this case. It will mean that the virus of impunity will continue to spread and infect many more. Victims fear that Duterte clones will become an even bigger group that can elect another apostle of impunity as the Philippines' next leader. Gago ka pala. That's how democracy works. Utangin nan to, bobo. That's how democracy works. Kaya nga tayo may botohan eh. Why do people vote for someone? Because yun yung gusto nilang mag-lead ng bayan nila. Why did they vote for Bongbong Marcos? Because they thought Bongbong will be better than his father. But the problem is, hindi naging ganun. So ngayon, people know kung anong klase ng Duterte brand ng politics. See what happened in Davao. Davao was chaotic before. Kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng sindikato, kidnapping, pasabog dito, teroristo dyan, NPA dito. Lahat nandiyan. Lahat nandiyan sa Davao. Anong ginawa ni Pangulong Duterte kung katulad siya ni Bongbong Marcos na jakol lang ng jakol araw-araw? Putsang ina, maayos niya yan? Hindi, he had to do something drastic para malinis niya yung Davao City. Kailangan kailangan in order for you to clean something, kailangan ethnic cleansing talaga. Di ba? Kailangan mo talagang, kung maraming kriminal, anong gagawin mo? Do you expect these criminals na titigil sila pag nagmakaawa ko? Parang awa nyo na, tumigil na kayo ha. Tama na yan. Pwede bang ganun? Hindi, criminal nga yan eh. Hardened criminals nga yan. Walang kinatatakutan yan. Lawbreaker nga yan. Walang batas sa kanila. Wala silang sinusunod. Anong gagawin mo? In order for you to clean yung nasasakupan mo,
Oh, in order for you to put order diyan sa lokal na syudad mo, you need to be strong, you need to be tough, and you need to use any means possible para mawala itong mga ito, and that includes mapatay mo itong mga to. Kaya nga war against against crime and kaya ka nga you're waging war eh. Kaya ka nagwe-wage ng wars because mayroon talagang mga mamamatay diyan. Walang war. Saan ka makakita ng war na na walang namatay, walang nasugatan? Hindi war 'yun. Hindi war ang tawag doon, lambingan. Tarantado tong mga to eh. If that happens, an even more serious condition of impunity can take place in the Philippines, possibly worse than the orgy of violence that happened from 2011 to 2019, and this time there will be no ICC to run to for assistance and help. The victims humbly beseech this honorable chamber to reaffirm the two crucial objectives of the ICC identified in the preamble of the Rome Statute. Oh, ito, pakinggan na walang kwenta eh. Pinakita ko lang sa inyo, opening statement pa lang nitong ulol na ito. I will upload this separately. Pero nireactionan ko lang, umpisa pa lang eh. Gusto niyang mapigilan na magkaroon ng mga Duterte minions or Duterte-like na mga Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. O di ibig sabihin, gusto lang talaga nilang pigilan ng mga Duterte. Ganun lang yun eh. Gusto mo lang pigilan ng mga Duterte. Bakit gusto mong pigilan ng mga Duterte? Kasi kalaban ng mga Duterte ang terorista, kriminal, adik, pusher, kawatan. Kalaban yan ng mga Duterte. O, ayaw mo sa mga Duterte, ibig sabihin, kawatan ka, kriminal ka, adik ka, pusher ka, sindikato ka, tarantado ka, demonyo ka. Yun lang yun. Yun lang yun. Ayaw mo kay Pangulong Duterte, ayaw mo kay Inday Sara bilang presidente sa 2028 kasi kurakot kayo. Nakikinabang kayo sa mga magnanakaw, nakikinabang kayo sa mga adik. Ganyan, hanggat hindi namamatay yung mga anak ninyo sa kaadikan. Ngayon, eto mga putang ina mga biktima di umano. Tangina nyo, mga adik yung mga kamag-anak nyo. Walang namatay dyan na hindi adik, putsang ina nyo. Kung meron man, mga collateral damage, sinamaan, ligaw na bala, kung ano man, yung iba dyan baka namatay sa bangungot, di nakasalanan ni Duterte yan. Pero lahat ng inoperate ng otoridad noon, oo, meron dyan mga otoridad na na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Nakulong yung mga yan. Pero yung mga namatay dito, nanlaban talaga. Yung isa nga namatay sa hazing, puta, sinisisi pa rin kay Duterte. Di ba naman kayo mga gago? Eh, Kaufman, nagpakita rin lang naman ng mga video footage. Etong kalaban mong tatanga-tanga, pati ba naman si Pangulong Duterte na nire-review yung CCTV, sinasabi na pinapanood niya habang pinapatay yung mga tao. Gago ka ba? Kaya nga nire-review yung CCTV para makita kung ano nangyari. Ano yun? Ang inasobra naman yun. Oh, patayin nyo yung tatlo. Panunuorin ko kayo sa CCTV. Putang ina niya, may kriminal bang ganun? Gano'n ka-importante ba yung tatlo na yun? Di ba? Buti sana kung kalaban niya sa politika yun. O kaya ni-rape yung anak niya. Pwede. Pero kung putsang na normal lang normal lang na mga kawatan. Putsa, aaksaya ka pa ng panahon, manonood ka sa CCTV habang pinapatay sila. Gago. Mga bobo pa. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama